Good day mga kabonsai army. Andito na naman po tayo. Salute! Bago po ang lahat, sana po habang pinapanood nyo to ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ako naman din po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Medyo tumaas ang BP natin ng mga nagdaang araw. Ang iwa-workshop po natin ngayon ay ang common name din nito, katulad po sa is Picus tiger bark. Sa English, marami siyang tawag Minsan ang tawag sa kanya Picus microcarpa. Yan. Pero ang commonly, ang tawag sa kanya is Picus tiger bark. Ang tiger bark po, yung ang characteristic niya, yung katawan niya is may puti-puti. Yan. Meron din po kasing isang microcarpa, pareha sila ng dahon, kaya lang ang katawan niya is brown lang, pero pareha sila ng dahon. Ganyan po. Yun lang po ang pagkakaalam po natin, kaya kung may mga mas nakakaalam po dyan ay freely po kung mali yung sinasabi natin, i-correct po tayo o sabihin yung kanyang tunay na pangalan. Open for correction po tayo. Workshop po natin to. Papaliwanag ko po muna, baka po mamaya kasi dire-diretso yung paggawa ay bigla akong makalimutan kung paano. Ayan. Kaya ipapaliwanag ko po. Ito po, binidyo ko po ito. Ito po ay mula sa isang cutting. Yan po. Mapapansin nyo, ito po ay in-split. Yung trunk niya ay in-split para magkaroon ng tapering. Nahati po siya sa, hindi ako nagkakamali, ay 4 or 5. Hindi ako nagkakamali. Yan. Oops, tumama yung electric fan. Tapos, ang ginawa naman po natin sumunod ay ayan. Teka, ayusin ko natin yung camera. Yun. Inano po naman natin to. Propagation, air layering, marketing, yan po ang ginawa natin. At excuse me po, nasa kagandahan na yung kanyang mga ugat. Aanihin na po natin yan ngayon po, ano yung ang gagawin po natin dyan sa mga ma-air layer natin. Una, pwede po yung materyales. Pero, meron po tayong binabalak dyan. Papaliwanag ko po. Hawakan muna. Ayan po. Pwede kong bala kong tanggalin itong nasa likod. Yan. Kasi pang first branch nasa likod agad, back branch, which is pwede naman, kaya pinag-iisipan ko kung hindi ko pa siya tatanggalin. Yan. Tapos yung second branch nya, tapos third branch, tapos may back branch sa ulit, ay napakataba po nung nasa likod. Ang kailangan po ay mapataba ito first branch. Ang gagawin ko po, yung na air layer po natin ay i-fuse ko dito sa first branch, sa second branch, saka dito sa back branch. Lalagyan po natin ng fuse para may mga shortcut yan, mga technique para mapataba po yan. Kasi po,
May isa pong ano diyan na yung paliwanag po nung mga mas nakakatanda at mas matagal na sa atin sa pagbobonsai. Yung naka-air layer na yon, may sarili po yung ugat. Pag po yun yung nag-fuse dito sa sanga na to, mas mabilis din po siyang tataba. And yung sanga na niya ay dahil magpo-fuse dito, naka-shortcut po tayo ng ilang panahon. Pero mas mabilis yon tataba po. Yan. Kaya po yung mapuputol po natin dito, makukuha po natin, ay ipupuse po natin dito sa ating mga sanga. Kasi po, imbalance po siya. Yung back branch, hindi pa po natin, pinag-iisipan ko din. Pero, ipupuse ko na rin po. Ipupusean ko din, pag maganda ka nalabasan, ay itutuloy natin. Kasi itong pinaka nandito nga po sa likod na to, yan, yung back branch niya ay sobrang taba. Naiwan, imbalance na dito sa first branch, second branch na to. Yan. Kaya yun po ang gagawin natin. Yung ating air layer ay ipupuse natin dito sa mga sanga na to. Yan po. Yan po, aanihin na po natin. Sa dalawa. Apat. Lima. Po, naka-adim tayo na materials. Let's go. Makita. Ayan. Ang susunod naman po natin gagawin ay lilinisin dito. Tulin. Yan. Pwede din po yung materyales. Tatanim po natin to. Yan. Yan. Shout out nga pala sa mga patuloy na ano natin dyan. Yan. Yung patuloy na mga nagsusubscribe sa atin, saka sa mga bagong subscribers, shout out sa inyo. Grupo namin, City of San Jose del Monte, Bulacan, Bonsai Hunters and Collectors. At sa mga ano po, sa mga group na kinaanibang ko, yan, salamat do sa pag-approve nyo sa mga post ko. Maraming salamat. Yan. Yan po, pag tayo po ay naggamit ng mga ganto, yan, naglinis, yan po. Yung mga pinagputulan po natin, bago po natin lagyan ng mga sealant, linisin po muna natin para yung ano, mas mabilis po yan bumalik, maghilom pag malinis yung pagkakat. Yan po. Kaya lilinisin po natin. Sa mga bago po natin na nagsusubscribe po sa atin sa Reels, maraming salamat sa inyo.
Yan, lalagyan po natin yan mamaya ng sealant. Ayan po. Nalinis na po natin. Yan. Ang ating mga gagamitin. Yan. Ang ginamit po natin yan ay coco pit. Ang una ko pong gagawin, ang una kong fusean, ito po. Dalawa po yung ipupuse ko. Yan, isa dito at isa dito. Pag magpupuse po tayo, maganda po yung susugatan po natin. Lagyan natin ng sugat. Yung pag tatamaan nung halimbawa po, ayan. Ayan. Ganyan. Susugatan po natin yan. Yung part na tatamaan ng balat sa balat. Yan. Susugatan po natin yun para mas mabilis po siyang mag-fuse. Yan po. Gagawin na po natin. Ayan. Sugatan na natin. Ayan po. Nakilang pa natin konti. Ayan. Ayan. Gamitin po natin ay pako. Pakong maliit. Ayan. Ayan, sa kabila naman. Sa kabila naman po.
tayo natin. Yun. Yan. Yan. Ayan po. Naikabit na natin sa pamamagitan ng pako. Pwede din po yung ano, kung duda kayo sa pako, hindi kayo ano dyan, pero pwede po yan sa mga balite. Sa baliti po ano po na tawag dito, hindi ko po yan maire-recommenda sa iba. Yan. Sa baliti po pwede. Basta maraming klase ng baliti po Yang tiger bark, red balete, yan, pwede po yan. Yung pako, yung ginagamit. Yan. Microcarpa, pwede po yan. Mga pako. Kung ayaw nyo, nagdududa kayo, pwede naman po yung ganito, yung cable tie, para yan, gaganon nyo. Yan. Gaganon nyo po. Yan. Pero ako po, dahil nakita ko po yan doon sa gawa ng mga master natin, yan, shout out Tol Nino Ariola Duyugan, yan, presidente po namin sa grupo namin, City of San Jose del Monte, Bulacan. Ganyan po yung technique niya, pako po yung ginagamit niya. Yung pakong maliit po, maliit na payat. May nabibili po nung parang pakong bakya. Yun po yung gagamitin. Tapos, hindi ako nagkakamali, iniiwan na po yun doon. Kasi kakainin na po yun nung balite. Ganun po naman yung karakter ng balite. Kaya kahit po yan i-wire nyo, makalimutan nyo yung wire. Kakainin na lang nung baliti po yun, nung sanga, yung wire. Mawawala na yung wire, hindi nyo na makikita. Pero nandun na po yun sa loob. Hindi po yung katulad, excuse me po, katulad nung iba. Yan pong balite, ganun po yun. Hindi po siya sobrang selan. Kaya nga po ang balite, yan po ang ina-advise sa mga newbie. Kasi hindi siya madaling mamatay. Yan. Tapos yan po, gagawin na po naman natin itong isasama naman po natin. Pero hindi ko po babalatan. Hindi ko po siya babalatan. Ayan po.
Ayan po, na-fuse na po natin. Bali, ang nagamit po natin ay 4. Natira po pong 2. Yan. Ito naman po, ide-direct ako sa isang taniman. Gagawin po natin yung materyales. Hindi pala. Mamaya, ilalagay ko na rin sa reels. Yung isa kong nga pala doon, yung dati kong ginawa na mga cuttings ba ng mga tiger bark, doon ko sila idadagdag. Yan. Sa reels ko na lang po yun ilalagay. Yan. Sana po panoodin nyo din yun sa reels ko. Yan. Yan, bali 4 po yung nagawa natin. Yan po, kung mapapansin nyo yan. Mas mabilis po to yung tataba, itong 2 na to. Kasi may sarili na silang mga ugat. Yan, pag nag-success po yung fuse natin, syempre pag nag-success, yan, hindi man po 100% nagtatagumpay yung mga plano natin. Parang buhay po natin yan. Kung ano yung may mga pinaplano tayo, minsan hindi natutupad. Yan. At may mga plano naman tayo na nagsasucess. Yan. Ganyan din po yung gawang kamay. Basta gawang kamay ng tao, hindi yan 100% na success. Meron pa rin possibility na mamatay o ano. Pero yan po ay mataas naman po yung possibility niyan kasi unang-una may sarili sa ugat at buhay na yung ano natin. Tapos pagkatapos po nito ay ilililim po natin. Lalagyan na po natin ng para po dito. Hindi siya mabulok. Saka na lang natin i-wire to. Patayo. Wire din po natin yan. Medyo gumalaw siya. Ayan. Siksikin natin. Konti lang pa. O, tapos tatabunan natin. Parang napag-isipan ko na itong back branch ay tatanggalin ko na lang po yan. Hindi ko na lang po yan gagamitin. Itong sobrang baba na to. Sobra po siyang baba. Ay hindi ko na po yan gagamitin. Gagamitin ko na lang ito. First branch, second branch, tapos ito back branch. Tapos ito pag lumago o magkaroon ng front branch dito. Yan po. Yan po yung aking plano ngayon dito. Ayan po. Tapos na po. Ano po ay nakapag-share po ako ng konting tips yan, konting kaalaman sa mga natutunan ko rin po yan sa iba. Kaya i-share ko din po sa inyo. At tingnan nyo po, nakatipid tayo ng panahon. Kung ito po, papalargahin natin ng papalargahin, medyo may katagalan. Pero dahil po sa fusion, mas tataba po ito ng mas mabilis na mas tumaba. Tapos naging 3 times agad siya dahil 3 kasing taba niya naging 3 times na siya. Tapos ganun din po dito sa isa na to, pero parang mas mababa to parang ito ang first branch tapos ito second branch. Hindi ako nagkakamali ng sipat. Ayan. Ito ang first branch pala. Ayan. Second branch. Ayan. Ayan, magiging balanse na po sila, mas mataba na po ito. Tapos mas payat na to, tapos ito, pagdating naman ng konting panahon, i-aanuhin ko naman po to, papaugatan po natin for another materials. Kaya po ito nilagyan na po natin ng bend. Ayan po, mayroon na siyang mga baluktot para pag pinaugatan po natin, hindi na po tayo mag-bending. Yan po yung preparation pa rin po yan for another materials. Ayan po. Ayan po, kung sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Ayan. Tumawag. Ayan. Tumawag. Ayan po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Hit the notification bell. Pa-comment na din po kung mali yung ginagawa natin o tama ba o may another suggestion kayo na mas maganda. Po, maraming salamat din po kung ma-share nyo sa mga kaibigan nyo po yan na gustong matuto sa larangan ng pagbobonsai, paggawa rin po ng mga pots.
paggawa din po ng fertilizer, yung organic fertilizer, meron din po tayo dyan yung fish amino acid and fruit amino acid. May video din po tayo dyan kung paano gumawa yan. Nandun sa mga unang videos po natin yan. Ayan po. Katulad po kanina, nabanggit ko yung nagturo po kung saan ko po ito natutunan kay Sir Nino Arnoldo Yogan. Ganun din po sana tayo. Wag tayo makakalimot doon sa mga tao na sa mga tao na tumutulong, nagtuturo sa atin ng kabutihan. Tapos yung mga kabutihan na ginagawa natin, ibabalik naman natin yan sa iba, sa kapwa natin. Para yung passing ba ng kabutihan, dadami. Yan. Para ang kabutihan ay lumaganap sa ating kapaligiran, sa mundo natin. Kasi po yun ang nararapat at yun ang turo po sa atin ng Panginoong Diyos. Yan, katulad po ng Panginoong Diyos natin, wag po natin siyang kalilimutang pasalamatan lagi. Dahil sa bawat araw tayo magigising, isa na rin po yung biyaya. Kaya hanggang dito na lamang po mga Kabonsai Army. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Stay safe po tayo. Stay safe po. Sana maging malakas din kayo. Yan. Maraming salamat. God bless. Salute. Adios.